paano po kung nanalangin sa may sakit, hindi nagsigaling. But what if, nag-share kayo ng Word of God at maraming tumanggap? But what if, nag-pray kayo sa may sakit, sila yung nagsigaling at nakakilala sa Panginoon? Naalala ko tuloy yung time na nananalangin yung mga member. Sana po isa man lang sa anak ni Pastor ang ibalik dito sa lugar ng San Jose. Pinadala ng Lord, pinalik ako ng Lord. Lord, sa dami-dami naman ni Pastor, bakit yan pa pinadala mo? Ang haba ng buko noon, talaga naman mukha akong hindi pagpapastor at wala po akong balak magpastor. Pero hindi natin maunawaan yung plano ng Diyos sa atin. Ang ngayon ako'y nakatayo sa harapan ninyo at ginagamit ng Lord. Marami nagpa-prophesy. Nakita kita na nagsasalita sa likod ng pulpito na gaya ng ganito. Sabi ng mga puno, nagkakamali po kayo. That time, maintenance kasi ko ng church pa noon. Ang laki po ng church natin sa Hawaii. Ako po tiga map. Baka hindi niyo po nakita yung map na dala ko. Minamap ko po yung stage natin. Nililinis ko po. Tawa-tawa sila Sister Miguel. Sige, maglupo ka. Darating ng panahon. Mangyayari sa yan. Totoo nga po. Nangyari. Ngayon po ay nasa harapan po ako ng pulpito. At maraming umiikali sa tao. Hindi dahil sa kakaya natin, hindi dahil sa atin, kundi sa nais ng Diyos. Pero kailangan makitaan tayong katapatan ng Diyos at yung tunay na pagsunod natin. At lahat ng bagay, walang imposible sa ating Panginoon. So ito yung nais ng Diyos, God has more for your life. The fact that we're still alive means God has more for us. God is still changing us into who He wants us to be. God is still working to us to accomplish His purpose to our lives. Kadalasan nandito habang nabubuhay tayo. Huwag tayo gumipap sa nais ng Diyos para sa atin. Minsan akala natin wala nang kapag-pag-asa. Minsan yung maliliit na bagay yung naghihinder para sa atin. Para magawa natin yung nais ng Diyos sa atin. Minsan yung maliliit na bagay sa church, yung mga di pagkakunawaan. Ang ginagawa natin, yung maliit na yun, ang ginagawa natin, minamagnify yung glass pa natin para lumaki. At hindi natin makita yung kaya gawin ng Diyos para sa atin. Pero panahon na para tanggalin natin kung ano man yung nasa loob ng church. Panahon na para alisin natin hindi pagkakaunawaan. Alisin na yung mga yung disunity sa church. Panahon na para ibalik yung presensya ng Panginoon dito sa loob ng simbahan. Yun lamang mapupuno ang simbahan. Bakit may apat na paralel? Kailangan pa umakyat sa bubungan ng bahay at bakbakin yung bubong para ibaba yung lumpuron. Dahil hindi sila magkasya, dahil punong-puno yung bahay, dahil nandoon yung Panginoong Jesus sa loob ng bahay. Alam niyo bakit kami nagsisimba na? Ginagawa natin yung gawain sa labas. Mula yung binlik namin yung presensya ng Lord sa loob ng church, hindi na kami magkasya doon. Kaya natin ilalabas ngayon ang ating gawain. At naniniwala ko in 2 months time, hindi na magkakasya ang tao sa Pag-asa Gym. At sa December 18, meron po tayong feeding na 1,000 kids. Jollibee party, nagpa-reserve na tayo. Ganun po. Kalaki kayo po, invited din kung gusto nyo pumunta doon. Meron tayong Jollibee party for kids. Nagka-campaign tayo for 1,000 kids na unfortunate kids na ito talagang, ito yung heart natin, compassion natin. Minsan madaming bagay na naghihinder sa atin. Minsan, ang gusto kasi ng Lord, yung vision na binigay sa Lord, napakalaki. Kaya nung una, nalulula sila. Kaya nung yung 300, nasya-shock na sila. Basta mahirap yata yan. Nung na-accomplish yung 300, naging 600, nung nag-target kami ng 1,000, yung mga palakpak na sila. Nung target kami 1,500, niyayakap na nila yung vision ng pastor nila. At the next year, matindi po yung target natin. Tingin niyo lang po target natin next year. 10,000 souls ang target natin po next year. Hindi po para makilala tayo, hindi para magpalaki tayo, para maging popular tayo, kundi nilalakihan natin yung kaya abutin ng Diyos at mapagpala pa na. Kaya nagsisimula tayo ng campus, ang sabi na nabubulong-bulungan sila ni Pastor Edmond. Minsan, sa sister na yan. Sana simula lang tayo sa ilalim ng puno o sa teacher. Hindi, ayaw ni Pastor yan. Gusto ni Pastor, malaki agad. Tanungin natin, tinanong nila ako, sa auditorium tayo. Malaki ang Diyos natin. Wala naman tayong pera. Wala naman tayong ganun kalaking pera. Akala nila mayaman ng Brethren of Christ sa main. Dinataan lang po namin sa forma kahit walang pera. Pero sabi ko, kaya gawin para bahala Diyos mo problema. Basta i-allow natin, pagiging obedient natin. Lakihan natin yung ating Panginoon.
In time nga po yun sa auditorium, ngayon po, meron tayong opening campus natin sa November 25. Diyan po tayo sa auditorium. At lahat po, i-pay po yung Gising Kabataan, pati senior, bayad po yun. Sila nag-provide ng sound system na worth 70,000 pesos. Sila po nagpahay na nun, pat wala pong bahay yung magko-concept na yun. Ganun po, gumawa ang ating Panginoon. Kung makikita niya yung obedience natin, yung pagsunod natin, walang imposibleng bagay na kayang gawin ng ating Panginoon. Kaya mula ngayon, kung naman ang vision ng bagong talaga na pastor nyo, yakapin nyo yung vision niya. Kasi mula ngayon siya ay magiging vision keeper nyo. Ilagay siya ng Diyos dito dahil may plano ng Diyos. Tandaan nyo, kung may isang bagay na inalis ang ating Panginoon, hindi niya pinapalitan ng bahay ito. Pinapalitan niya ng mas maganda ito upang alam niya ang nais niyang gawin sa lugar nito. Siguro ito yung panahon na kung saan kailangan muli magising tayo, kailangan muli ito magpalit tayo sa ating Panginoon. At pag yung head pastor nyo, binigyan ng vision ng pastor, siya ng ating Panginoon, siya ang nagdadala ng vision. Kailangan natin suportahan ang ating pastor. Tandaan nyo, anuman ang kapalpakan ng inyong pastor, anuman pagkakamali ng pastor nyo, it's between him and God. Pero pag umagainst kayo sa guided by the light, ito yung vision na yun. Pag umagainst kayo sa agos ng vision niya, ano nangyayari pag malakas yung agos? Kayo naman nasisira eh. Kagaya yung nagkasala, si Noah, yung naglasing siya, at nakitaan siya ng nakubad siya, chinismis siya. Niya, masabi, pinagbalita siya. Ang pinarusahan, hindi naman si Noah eh. Yung nagchismis. Hindi niya dahil tinotolerate yung kasalanan ni Noah, kundi ito yung protection na niya para hindi na magkasala pa. So nandoon yung anointing niya. So kailangan natin alagaan ito.